Nakaburol na sa isang funeral home ang mga labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. At live, mula po sa Quezon City, nagbabalik si Rainiel Pawid. Rainiel, magandang hapon. Kamusta ang sitwasyon dyan? Dre, pasado alas 11:30 nga kagabi ay nailabas na doon sa funeral house sa Baguio City yung mga labi nitong si dating Undersecretary Catalina Cabral at pasado alas 3 naman kanina madaling araw ay nakarating na nga ito dito sa funeral house naman sa Quezon City at sa buong maghapon ay naging mahigpit yung seguridad nga rito. Yung sa mga guard pa lang ay tinatanong na agad kung saan papunta pero nakakuha tayo ng impormasyon mula doon sa lobby, no, doon sa receptionist na rito nga confirmed na dito nakaburol itong si Cabral pero kinakailangan muna ng approval mula doon sa kanilang kaanak kung makakaakyat o makabibisita. So ibig sabihin daraan muna papasok doon nga sa family yung makakapunta nga doon sa wake. So far, ayan yung mga impormasyon. Pero kanina privately ay may mga nakausap na tayo na mga kamag-anak o close family friend naman nitong mga Cabral na bumisita na rin dito, no, pero nagpa-off cam sila pero sinabi nila na tuloy-tuloy nga yung kanilang suporta sa ngayon. Balikan natin, Dre, yung mga nangyari kagabi bago nga ma-release itong mga labi nitong si Undersecretary Cabral, no. Nung una ay for the whole afternoon, no, for the whole day rin sa Baguio City ay wala pang inilalabas na release order o release paper yung ilan sa LGU at ilang PNP, no, para nga tuluyan ng madala rito. So few hours from that ay kasabay na rin, no, nung gabi ay hinalughog na rin ng NBI yung isang hotel kung saan sila huli raw na nanaluyan nga nitong kanyang driver. So technically hand in hand nangyayari, no, yung paggalugad ng mga ebidensya nung gabi at yung paglabas din pala nitong bangkay ni dating Undersecretary Cabral. At kinaumagahan nga ay binalikan namin doon sa may site, no, doon sa may Tuba Benguet yung pinangyarihan kung saan siya nahulog. Di pa rin yung bibig ng forensic team kung ano nga ba yung mga nakita nila. Pero kanina yung one good thing na nakita natin ay in-examine nila ulit yung mismong inupuan at tila nagsukat sila kung doon nga sa pinagyarihan ng pwesto ay tugma kung saan naman bumagsak yung katawan nitong si dating Undersecretary Cabral. Dre. Rainiel, di ko alam kung nakausap mo yung pamilya at mga kaibigan ni former Undersecretary Cabral. Pero kung nakausap mo man, nabanggit ba sila? Nakausap ba nila bago yung nangyari nga yung trahedya kay former Yusek Cabral? Yung doon sa asawa ni former Undersecretary Cabral, una niya nang sinabi na a day before nga pumunta ng Baguio City itong si Cabral ay nakausap niya ito at sinabi na mag-a-unwind nga lang sana doon sa Baguio City. Pero yun na raw yung huli nilang pag-uusap bago pa nga niya dalhin na o puntahan na yung mga labi ng kanyang asawa doon naman sa Baguio City. And all throughout, dito naghintay na rin sila. And yung mga nakuha natin, no, from our sources na information, yung mga nasa loob ngayon ay yung anak, yung asawa, at yung ilan gang malalapit na kaibigan. So technically, Dre, no, yung nakita natin dito kanina sa parking, privately nakausap natin, may dalawang set ng kaibigan na yung dumalaw sa ngayon. Andre. Nakatutok ka dyan, alam ko, at mag-iingat ka, babalitaan mo kami. Maraming salamat. Live po mula sa Quezon City, sa nakaburol sa funeral home, mga labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.